Yon mga kababayan, umaalingasaw na naman ang kasinungalingan, gumagawa, nagpapakalat ng fake news itong si Mike Abe. Pero bago tayo patuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers dyan, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang mga kababayan, itong video na ito tungkol nga sa di umano'y mga naaresto sa Qatar dahil sa rally. Fake news yan mga kababayan, walang katotohanan yan. Kasi mismong mga kababayan natin na mga OFW ay nagsalita na ngayon. At itong si Mike Abe, talagang gustong magpakalat kaagad ng fake news. Gusto talaga niya sirain itong imahe ng mga Duterte mga kababayan. At siyempre, para matakot din yung ating mga kababayan na nagbabalak, na lumabas at magpapakita ng suporta kay dating Pangulong Duterte. Ito'y isang pananakot. Kaya itong si Mike Abe, nagpapakalat kaagad ng fake news. Kahit wala pa naman siyang puriba, talagang gusto niya nang ipapakita sa ating mga kababayan na sige, gumawa kayo ng rally na ganito para ganito ang mangyari sa inyo. Kunwari, concern pa itong tao na ito na ang ating pamahalaan ang magbabayad sa mga OFW na yan. Tapos gumawa kayo na kontra sa pamahalang ito, tapos ang gobyerno natin naman ang magbabayad. Parang naging hero patuloy mga kababayan itong ating pamahalaan. Walang katotohanan yan lahat. Fake news nga. Fake news naman talaga ito si Mike Abe noon pa ito. Talagang gusto lang talaga niya na kumontra sa mga sumusuporta kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Nagmamagaling itong hindot na ito. Isang support din itong tao na ito, walang matinong pinagsasabi. O ito mga kababayan, may video tayo dito para mapatunayan natin na itong si Mike Abe talagang nagpapakalat ng fake news. Ipatawag niyo ito, Tricom ha. Pag hindi niyo ito pinapatawag, talagang tama yung mga sinasabi ng ating mga kababayan na puro DDS lang yung target ninyo. Para wala na magsalita laban sa pamahalang ito. Ito mga kababayan, panoorin natin ito. Naging problema pa ngayon ng ating pamahalaan. Bakit? Kung paano tutulungan at paano gagastusan ang 17 OFW sa Qatar na hinuli dahil nag-rally ng birthday ni Duterte. Ayan ang sinasabi natin Ayan mga kababayan ha, maliwanag ha. Nahuli dahil nag-rally nung birthday ni Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte. Malinaw yan ha? Ang tanong sa atin, kayo na mga viewers, followers natin sa Mike Abe Opinions. Mga tanga mong followers. Dapat ba ang gobyerno ang gumastos dito? Milyon po ito Kulang-kulang na 1 milyong piso kung pera natin ang pag-usapan. Okay? Bawat isa ang sinasabing magiging kabayaran o gastos. Tapos may kaso pa. Kailangan pang abogado. So, milyon ang kakailanganin. Ang gobyerno ba ay may kasalanan at obligasyon sa ganyang klaseng galaw? Ang pinuproteksyonan ng ating gobyerno, lalo na sa usapin ng OWA at saka ng Department of Migrant Workers, ay yung mga Pilipino nagtatrabahong naargabyado. Halimbawa, nawalan ng trabaho, hindi nabayaran ng kailang amo, hinaras ng amo, at kung ano-ano pa. Pero ganito, politika. Politika. Sigurado ka? Hindi naman ang Pilipinas ang nagparali sa kanila. Ang nagparali sa kanila ay ang kampo ng mga taga-suporta ni Duterte. Ayan mga kababayan ha, hindi naman sila inutusan ng pamahalaan na ito na mag-rally. Ang nag-uutos daw, kulang na lang sabihin niya, itong mga Duterte. Dapat siguro, gustong iparating nitong support na itong si Mike Abe na ito, na dapat ang magbayad, itong mga Duterte. Mamaya, malalaman natin kung may katotohanan yan. Manyan o minabuto sa kanila, kanilang diskarte yun. Diskarte talaga. Pang pribadong galaw nila yun.
Ngayong may problema na, ang gobyernong Pilipinas, tayo mga Pilipino, ang namumblema dyan dahil tayo ang gagastos. Ang kapal ng Kaya mukha mo. tama ba na ang Pilipinas ang gagastos ng milyon-milyon para may salba itong mga Pilipinong may kaso at nakulong? Eh mabigat po ang kaparusahan dyan sa kanila, sa Qatar. Di ba? Klarong-klaro. Talagang nagpapakalat ng fake news. Tayo daw, ang problema, tayo pa daw mga Pilipino, ang magbabayad. Ang kapal ng mukha mo, Mike Abby. Yan lang ang masasabi ko sa mga kasinungalingan mo. Kasi bawal na bawal sa kanila ang political rally. Ang mga taga-Qatar hindi nagrarally ay kung dayuhan pa kayo tulad ng mga OFW na magrarally doon. Ang feeling sa noon ng mga taga-Qatar na gugulo kayo, political issue, bawal na bawal sa kanilang kultura, ay laking pananagutan nun. Kaya ngayon, namumblema ang ating gobyerno through Department of Foreign Affairs at ang ating ambassador sa Middle East kung paano sila tulungan. Pero ganun pa man, ang aking pong pagkakaalam, hindi naman sila pababayaan dahil sila Pilipino. Hero pa. So yan ang sinasabi natin, sa halip na kayo'y makatulong sa ating gobyerno, naging pabigat pa, naging problema pa. Although malaki ang tulong nyo bilang Pilipino, nagpapadala ng pera, remittance. Eh kayo, meron pa nga kayong kampanya, baka yung mga nahuli niyan, kasama dun sa 1 week na stop remittance. So hindi na kayo nagpadala ng pera, naka-apekto na sa inyong pamilya, tapos nagkakaso, nahuli pa kayo. Eh, gobyerno naman ang gagastos. Yan ang mahirap eh. Hindi ba dapat, tanong lang ito at siguro dapat lang naman, hindi ba dapat ang gumastos dito yung mga Duterte? Ayan na sinasabi ko. Si Vice President Sara Duterte. Yan ang yung sinabi ko. Na parang gusto talaga niya palabasin na kasalanan ito ni Vice President Sara Duterte. Kasalanan ito ni dating Pangulong Duterte. Bakit? Nanghihikayat kayo na lumabas kayo at magprotesta kayo. Hindi po nanghihikayat ang mga Duterte. Kusang loob na lumabas at magpapakita at magpapahayag ng suporta sa ginawa ng administrasyong ito. Yung pagkidnap kay dating Pangulong Duterte. At ikaw, Mike Abby, yung kasinungalingan mo, tama na yan, matanda ka na. Hindi mo madadalas yung bayad mo kung magkano man yung binabayad sa'yo dyan. Gumawa ka ng tama. Walang rally na nangyari, mga kababayan. Mamaya, ipakita ko sa inyo yung video ito. Sige, patuloy pa, Mike Abby, sa kasinungalingan mo. Okay? Okay. O kung sino man na dapat ay unang-organisa, dapat silang gumastos. Kasi meron silang panawagan na rally noong birthday ni Duterte noong March 28 na hindi nila inisip na inibawal sa kanilang kinalagyan ng mga bansa. Hindi naman katulad sa Amerika at ilang parte ng Europe na ligan lang at kung kailangan rally ka. Diyan na lang muna, mga kababayan. Akala mo ba, Mike Abby, yung mga kababayan natin na nasa Qatar ay napaka-BO yung mga yan? Hindi nila alam yung patakaran ng Qatar? Ihalos yung iba dyan, nandyan na nakatira. Andyan na yung kanilang pamilya. Akala mo ba hindi nila alam kung anong batas na nasa bansa na yan? Akala mo ba gagawa sila ng hakbang na ikakapahamak nila? Wala talaga, Mike Abby. Ang gusto mo lang talaga, gusto mong manira, gusto mong magpapakalat ng maling impormasyon, fake news, dahil gusto mong maging hero pa itong ating pamahalaan sa pangunguna ng ating Pangulo na wala namang ginawa. Kung hindi, anong ginawa, mga kababayan? Ganyan balang umusga. Kasama yata itong si Mike Abby. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Ipapakita ko sa inyo yung video na nagpapatunay na itong mga sinasabi nitong si Mike Abby ay puro fake news. Kasi mismong mga kababayan natin na mismong nandoon sa pangyayaring yan, nasa Qatar, mga kababayan, ay nagsalita na sila na walang rally na nangyayari. Ito, unahin natin to. Ito, unahin natin to, ha? Ito. Tika lang. Yan, ha? Early in the morning kasi may tumawag sa akin, yung friend ko na nagtatrabaho dito sa government sa Qatar, and gusto niyang i-confirm sa akin yung news daw na 17 katao na nakulong, na detain. Kung totoo daw ba dahil yun sa pagrarally. Okay? So, ako po makakapag-confirm. Okay? Gusto ko
pong i-confirm na yung balita po is fake news po yun. Fake news yun. O, Mike Abe, narinig mo ba? Yung balita na yon ay fake news yun. Fake news yun. Fake news ka, Mike Abe ka. Pakawalang hiya kang tao ka. Talagang supot ka talaga. Yes, may na-detain. Yes, may nakulong. Yes, may nahuli. 17, yes, totoo yan. Oh. Pero hindi po dahil sa pagrarally. Dahil po yun, expired yung QIDs ng mga yun. Mga TNTs po yun. And one of them is my friend. My good friend. Oh. Bakit siya nakulong? Kasi po expired yung QID na niya 6 months na. Expired. So ginagawa namin... Ayan ha. Nakulong. Dahil expired yung ID. Diba? Malinaw na malinaw. Mike Abe, natatablan pa ba ito ng hiya? Itong si Mike Abe na ito? Sa palagi ko lang hiya na ito eh. Kung gaano kakapal ang ilong nito, kasing kapal ang ilong ko. Mas kakapal pa yung mukha nitong tao na ito. O ito, patuloy natin ito. Actually yung QID niya, pero ayaw talagang i-release ng amo niya. So, pumunta siya doon, gusto lang niya makipagkasiyahan, and FYI, okay, for your information, yung gatherings po ay ginanap sa private beach, hindi po sa public, hindi sa park, hindi sa public beach, private po yun. Walang rallying naganap. Yung events po is night swimming, gatherings, may mga bata, maraming bata. Bobo bang mga magulang nila pagalhin yung mga bata sa pag-rally? Pero hindi po kasi yun. Oh, Mike Abe, FYI. For your information, walang nagaganap na rally. Nasa isang private na resort. Hindi public, hindi wala sa kalsada, nasa isang private. Oh, narinig mo? Dapat pakinggan mo. Huwag kang gumawa ng kasinungalingan, Mike Abe. Talagang mayroon na naman siyang bagong video, mga kababayan, na binabanata na naman niya itong si Vice President Sara Duterte. Talagang gusto talaga niya sirain. Hindi ikaw yung makakasira, Mike Abe. Hindi ikaw yung tao na yun. Nangyari eh. Yung mga tao na nagpo-post dito at kino-confirm nila na dahil daw sa pag-rally, kabubuhan ninyo. Yan na, isa na sa Mike Abe niyan. Nagkaroon po muna kayo ng research. Ano po? Mike Abe. Ito na nga po. Yung mga nag-post, dahil daw po yun sa post ng Philippine Embassy, nag-rely daw po sila sa post ng Philippine Embassy. Hindi po ba ninyo nabasa ng mabuti yung post ng Philippine Embassy? Na kino-confirm ninyo na yun daw ay dahil sa Philippine Embassy? Hindi po kino-confirm ng Philippine Embassy na yung mga nakulong nga ay dahil sa pagrarally. Ito pa nga, nagtataka kaming taga-Qatar, bakit yun ang pinost ng Philippine Embassy? Alam ng Philippine Embassy ang dahilan kung bakit nakulong yung mga taong yun. Kasabwat? May pumunta ng tao na galing sa Philippine Embassy. Nakausap nila yung mga tao, tinanong kung bakit. Bakit kayo nakakulong? Kasi po expired po yung QID namin eh, yun po ang sagot nila. Kasi po wala po akong documents eh, yun po ang sagot ng isa. Pero bakit hindi pinalabas yan ng Philippine Embassy? Hindi ko kine-question yung embahada natin, pero nagtataka lang kami, alam ninyo ang dahilan. Hindi naman yan dahil sa illegal gatherings, hindi naman yan dahil sa rally. Common sense, pumunta kayo ng Cornish dito sa Doha. Ang dami, 20 katao, nagtitipon-tipon kumakain dyan sa public. Magiging illegal gatherings ba yun? Bakit hindi sila hinuhuli ng police? Sa beach, Dukhan Beach, ang daming tao, nagpo-party-party, may mga tugtugan pa. Yung police umiikot-ikot, hindi naman sila hinuhuli. Nag-checking lang kung may IDs o wala. Pero bakit yung itong pinapalabas niyong balita na dahil daw sa pag-rally, ikinulong daw yung 17 katao. Bakit kami na hundreds na naandoon, hindi nakulong? Kasi po may mga IDs kami, may mga legal documents po kami, may residence permit po kami. Ano yan? Yung mga tao doon na natira na hindi nahuli, may mga legal documents po yun. Isa-isa ba naman ng pulis yung mga patakan namin? Oh. Siyempre, yung mga walang kasalanan, stay. Yung mga TNT, kulong. Yes, sumusuporta kami kay Tatay Digong. Okay, the next ay 28th birthday ni Tatay Digong. Pero yung theme ng party is night swimming. Yung mga tao, nagdala lang sila ng mga pagkain nila, kasi nga po, night swimming yun. So, isasabay na lang, kumbaga, kung sinong gustong mag-celebrate ng parties, i-celebrate nyo. Kung sino man yung gustong mag-picture, mag-picture, na kunya,
kung kumbaga sumusuporta kami kay Tatay Leo, okay. Pero walang rally, walang Duterte, walang ganun, walang narinig na ganun. Yes, meron sigurong mga t-shirt na may PRRD, may flag na nakikita. Taga Pilipinas tayo eh, pwede tayo magdala ng flag. Di ba wala bawal dun? Alam ko nonsense yung pinagasabi ko, pero common sense, ang daming mga ang daming mga nagagatherings dyan sa public, hindi hinuhuli ng pulis kasi may mga ID sila. Kami, nanaan doon sa private beach, tapos yung team namin is night swimming lang. Night swimming, kasiyahan, kainan, tipon-tipon ng pamilya. Kasi Thursday night, kinabukasan walang pasok. Diba? Yes, may flag nga eh. May FPRRD. Masama bang magsuot ng ganun? Huwag kayong mag-confirm. Kung wala naman kayo dito, wala naman kayo sa pangyayari. Okay, salamat po. I just woke up. Ayan na. Mahiya ka naman, Mike Abby. Mahiya ka naman, ulitin ko. Mahiya ka naman. Ulitin ko pa. Mahiya ka naman. Ang kapal ng mukha mo. Para sirain. Para takutin itong ating mga kababayang OFW. Gusto mong sirain ang pangalang Duterte. At gusto mo pang ipamukha na walang magandang idinudulot yung mga pag ano tawag dito mga kababayan? Yung pagkampi ng ating mga kababayan kay dating Pangulong Duterte. May masamang epekto. Kapal ang mukha nitong tao na ito. Walang hiya ito. Sabi ng ating kababayan na mismong doon mismo sa lugar, huwag kayong magpapakalat ng fake news. Kasi walang balita na ganun sa Qatar. Kaya inaristo itong ating mga kababayan dahil wala silang ID, expire yung QID nila, yung Qatar ID nila. Ito pa, may isa pa, para talagang mahimasmasan ka, paliguan kita ng matinding banat, ano. Ito pa, vloggers and media dyan sa Pilipinas na nagpapakalat na ang mga nahuling Pilipino dito sa Qatar ay dahil sa rally. Ito si Romeo Villegas Jr. Nasa Qatar nito mga kababayan. At mismong siya din ay nandoon. Nandoon sa lugar kung saan nangyari nga yung sinasabi nito si Mike Abby na may mga OFW na inaresto dahil sa ginawang pagrarally. Ito, panoorin natin to. Ng kahit anong video or picture man lang na meron talagang nagaganap na rally noong gabi 27 March 2025 mismo doon sa venue ng nagkahulihan. Ngayon, kung wala kayong maipapakitang video or anumang picture na may nagrarally nga o may nagaganap na rally, tigilan nyo na po yung pagsasabi na ang mga Filipino dito ay nahuli dahil sa rally kasi nakakahiya po kayo at katawa-tawa kayo. Nagbabalita kayo ng mga mali-maling balita pero wala namang kayong maipicture or image man lang na rally nung gabi mismo. Ako mismo na nasa venue, nakakaalam at nakakita ng mga pangyayari at hindi lang po yun, alam ko ang mga plano at programa na gagawin sa gabing yun. Kaya wala talagang rallying naganap at magaganap nung gabing yun. So please, tigilan nyo na po yan kasi nag-aalala po yung mga kamag-anak sa Pilipinas sa mga OFW na... Ayan, Mike Abby ha. Ikaw yung nagdulot. Ikaw yung nagdulot ng masamang balita eh. Siyempre, may mga pamilya, tama, may mga pamilya dito sa Pilipinas. Yung may mga kamag-anak na nasa Qatar, hindi na makakatulog yan. Kasi napanood ko kay Mike Abby, sabi na gano'n, napanood ko kay Mike Abby, ganito daw, may mga inaristo daw doon, tapos ngayon, magbabayad ng kulang-kulang 1 milyon. Yung mga na-aristo doon dahil sa rally. Siyempre mag-alala, 1 milyon? Ang laki ng halaga na yan. Itapos nakulong pa yung kanilang mga mahal sa buhay doon na nandoon. O ano Mike Abby? Ikaw yung nagpapakalat, ikaw yung nagpasama
ng imahe ng ating bansa. Isa kang supot. O ito pa, isa na. Patuloy natin to. Trabaho dito sa Qatar, lalo na't hindi nila alam kung sino yung mga nakakulong. Oh, ayan ha. Wala pang mapangalan. Walang naganap na rally, walang mangyayaring rally, walang programang rally sa gabing yon. Ako na po mismo ang nagsasabi, pawang katotohanan lang, kaya tigilan nyo na po yung mga walang basihang pagraraling yan. Kahit sino sa inyo, walang basihan po talaga yan. Sina-challenge ko kayo, magpakita kayo ng anumang video or picture na nagrarally nga nung gabi, hindi araw, nung gabi na nagkahulihan. Again, 27 po ng March nangyari yung panguhuli at hindi 28 na Friday na sinasabi nyo. Lahat yan mali, okay? Maling-mali po. Kahit sino po magsabi, patutunayan ko po yan, maling-mali. Pwede po tayong kumuha ng record sa police station mismo dito kung anong oras nila dinampot or inibitahan yung mga kababayan natin from venue to police station mismo. Okay? So please lang, kasi hindi na kayo nakakatuwa. Masyado nyo nang ini-enjoy yung pagkakalat ng mga maling balita, maling information. Okay? Ikot to. Tigilan nyo na po yan, please lang. Ayan na. Ito lang yung challenge ko sa mga... Ito lang, patayin muna natin to. Ito lang. Ayan na, mga kababayan, itong mga kababayan natin na nagsalita na yan, ay nasa Qatar yan. At sila mismo, nandoon kung saan yung lugar na pinagkakalat nitong si Mike Abe, nagpapakalat ng fake news na si Mike Abe na ito, na pinagdadampot daw dahil nagrally. Saan kayo maniniwala? Sa tao na nandito lang sa ating bansa at gumagawa ng paninira kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte o sa mga kababayan natin na nandoon mismo kung saan nangyari yung sinasabi nilang pinagkakalat nila ng fake news. May kabi, sinungaling ka masyado. Ulitin ko lang, wala akong ibang masabi sa'yo. Napakasinungaling mo, traitor ka nga. Itong tao na ito, wala nang ginawang tama sa buhay niya. Akala ko dati magaling itong tao na ito. Magaling pala ito manira. Magaling manira ng kapwa. Talagang mapapahiya ka, Mike Abe, sa dalawang OFW na ito. Napapahiya ka, kaya bagay, wala ka talagang hiya. Baka digmahin mo lang yan. Tapos sunod na araw, gagawa ka na naman ng kwento. Basta lang makapagpaabot siya ng paninira. Nasa kanya, nasa ano na niya yan eh. Na, sige, ipapalabas ko ito. Nasa inyo, kung may maniniwala, di sira. Itong mga Duterte, kung walang maniniwala, di wala akong magawa. Parang ganun. Yun ang mga kababayan, nandito lang muna, Talaga naman itong si Mike Abe. Wala nang... Parang si Epifanio Labrador din. Walang kaibahan. Ang kaibahan nga lang nitong dalawa na ito, kasi itong si Mike Abe, akala mo mukhang disente. Itong samantalang itong si Epifanio Labrador, mukhang inosente. Yan ang pagkakaiba nila. O, yun ang mga kababayan, mag-shoutout lang muna tayo bago tayo magtatapos. Shoutout tayo kay Gaudioso Datoy. Gaudioso Datoy, shoutout senatorial candidate Lambino. Basahin natin to senatorial candidate Lambino told us Ilocano ay hindi traitors at hindi manggagamit. Yan si Mike Abe. Isip. Shoutout na rin shoutout kay Basuli Duterte. Shoutout kay Member Jeffery Religious ng Pulilan, Bulacan. Kay Mike, shoutout. Oy, Mike, kapangalan ni Mike Abe ito. Shoutout na rin kay Mintang. Shoutout na rin kay Ango Gamusin. At shoutout na rin kay Jomari Rodriguez. At shoutout rin kay Danilo Mura. Shoutout kay Ma'am
Joyce ng Japan, may nagpa-shoutout sa akin dito. Na-screenshot ko yun. Titingin na lang natin ha kung nasaan na yun. Nasaan na dito? Shoutout na rin kay Kinso. Shoutout kay Kinso ha. Kay Antonio Cabiluna Vlog. Shoutout sa iyo ha. Antonio Cabiluna Vlog. At shoutout kay Oscar Tiaga, shoutout. At kay Oy Idol Binok TV, shoutout sa iyo Idol ha. At sa lahat-lahat, at shoutout na rin kay Mami Lisa Borvi. At hanggang dito na lang muna. Medyo mahaba na yung ating video. Once again, this is Ronde TV mo. Ingatin lahat. God save the Philippines.